At sa mga illicit traders ay hindi namin ito titigilan. Patuloy ang gagawin naming mga operations, kaya sana mag-comply na lang kayo dahil mas magandang mag-comply, nakakatulong kayo sa bansa, nakakapagnegosyo kayo ng tahimik. Ito ang pahayag ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ukol sa issue ng paglaganap ng illicit traders at paglobo ng tax evaders. Ayon sa panayam, mahigpit na tinutugunan ng ahensya na maabot nito ang target para sa kasalukuyang taon, kung saan ang revenue collection target ay nasa 3.2 trillion pesos. Bahagi nito sinigurado ng kawani na naipapatupad ng ahensya ang nasabing patakaran, lalo na sa pagsugpo ng illicit trade ng mga produktong sigarilyo at vape. Kabilang din dito ang pagsugpo sa mga ghost receipts, kung saan nagdedeklara ng mga kahinahinalang transaksyon ang mga mamimili upang mapababa ang kanilang buwis. Sa kabila ng mga operasyong ito, mayroong mga serbisyo sa ilalim ng BIR ang maaaring ma-access 24/7 upang masigurado din na naaasikaso ang mga nagbabayad ng buwis. Bagamat patuloy ang mga operasyon sa pagsugpo ng illicit traders, ito ang naging paliwanag niya sa kanilang aksyon sa kabila ng paglaganap nito. So medyo mataas pa rin. That's why hindi pa rin kami tumitigil dyan sa pag-address niyan at paghuli sa mga illicit. Kailangan makita ng mga illicit traders that the government is serious in addressing this. Sa bahagi naman ng Bureau of Customs o BOC, mayroong pagbaba sa mga nasugpong kalakalan ng mga kontrabando kumpara sa nakaraang taon mula 4.2 billion pesos habang nasa 417 million pesos na lamang ngayong taon. Pagpapaliwanag pa ng ahensya, ang pagbaba nito ay indikasyon ng pagkonte ng pagpasok nito sa bansa, bunsod ng tuloy-tuloy na operasyon upang masugpo ito. Base rito, sisiguraduhin din ng BOC ang pagpapanatili sa kaayusan ng kalakalan sa pamamagitan ng pagharang nito sa mga hangganan ng bansa. Hindi lamang sa mga kontrabando gaya ng iligal na droga at sigarilyo, ngunit kabilang na rin ang mga smuggled products tulad ng mga karne, gulay, maging ang mga non-food items at pati na rin ang mga small value products na ipinapadala bilang parcel. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.